Hindi tumatangging sumuko si Soleil. Habang nag-aalab ang kanyang higanteng palakol na apoy, inatasan niya ang ating bida na tumakas na at humingi ng tulong habang siya naman ang mananatili sa likod upang harangan at pigilin ang mabilis na paglusob ng assassin. Hindi nag-aksaya ng panahon si Voltley, mabilis niyang pinakawala ng sunod-sunod na mga electric sphere ng diretsyo patungo sa kapitan. Bagaman nagawa ni Soleil na sanggahin at pawiin ang paunang salakay, ang pambihirang puwersa at lakas ng mga pagsabog ay nag-iwan pa rin sa kanya na matinding naalag at nahihirapan. Ang patuloy na paglaban ng kapitan ay mas lalo lamang nagpasaya sa pagnanasa ng mamamatay tao, na buong yabang na ipinagmamalaki kung gaano niya kagusto makitang pumapalag at lumalaban ang kanyang biktima. Nang walang pag-aalinlangan, nagpakawala siya ng mas malaki at mas nakamamatay na alon ng enerhiya ng kidlat patungo sa pagod na kapitan. Sa pagkakataong ito, ang mga nagniningning na bola ng kidlat ay umulan ng walang kaawa-awa. Isang napakalaking serye ng mga pagsabog ang yumugyug at sumikop sa buong kuweba, na tuluyang lumamon kay Soleil sa isang madilim na dagat ng apoy at kuryente. Humalaklak ng parang baliw si Voltley habang pinagmamasdan ang kahindik-hindik na pagwasak, na lubos na ninanamnam ang kaguluhang kanyang nilikha. Nang sa wakas ay hamupo na ang makapal na usok, ang matapang na babaeng kapitan ay nakahandusay na sa lupa. Lumapag si Voltley malapit sa kanyang kinaroroonan at pinuri ang kanyang sariling kapalaran, masayang-masaya na ang ganoong kalinis at perpektong pagkakataon ay kusang nahulog sa kanyang mga kamay. Casual siyang naglakad patungo sa walang kalaban-lab ang kapitan, habang ipinaalala na dahil nakakulong at nakahiwalay sila mula sa labas na mundo, walang sinumang darating upang iligtas sila. Nangangahulugan lamang ito na mayroon siyang lahat ng oras na gusto niya upang laruin sila. Si Soleil ay patuloy na nakahiga sa lupa, pilit na kumikapit sa kanyang huling kamalayan. Napangiti si Voltley, habang walang anumang intensyon na patawarin o padaliin ang kanyang sitwasyon. Habang humahalaklak na parang isang tunay na utu-utu at baliw, inihanda niya ang kanyang sarili upang tuluyan ng tapusin ang buhay ng kapitan. Subalit bago pa man makatama ang kanyang nakamamatay na atake, sa wakas ay sumingit na si Chen. Isang mabilis at pambihirang sipa ang ibinaon niya ng diretsyo sa mukha ng assassin, na nagpadala kay Voltley na tumalsik ng napakalayo hanggang sa malakas na bumagsak sa matigas na pader na bato. Talo at pagod, dahan-dahang iminulat ni Soleil ang kanyang mga mata, na pilit na inililinaw ang paningin upang makita kung sino ang dumating upang magligtas sa kanya. Nakakita lamang siya ng isang madilim na anino na matatag na nakatayo sa gitna ng liwanag ng apoy bago tuluyang nawalan ng malay. Dahil wala nang anumang saksi na gising, hindi na kailangan ng ating bida na magpanggap pa bilang isang mahinang tamer. Inalis niya ang kanyang salamin habang ang kulay dilaw na kidlat ay nagsimulang kumislap at magwala sa paligid ng kanyang katawan. Kalmado niyang sinabihan si Leo na magpahinga muna, at nagpasya siyang siya na mismo ang haharap at tatapos sa taksil na assassin. Samantala, dahan-dahang bumangon si Voltley mula sa alikabok ng mga gibang bato. Sa halip na matakot o magpanik, ang baliw na mamamatay tao ay mukhang mas lalo pang nasabik at natuwa, na masiyang makatagpo ng isang kapwa mataas ang antas na mamamatay tao na nagtatago rin sa gitna ng mga baguhan. Sa pagramdam sa malakas na enerhiya ng kidlat ng ating bida, na maaling basahin ng kalaban ang sitwasyon, inakala niyang si Chen ay isang dual-class na stellar tamer na lihim ding nagtatrabaho bilang isang assassin. Inakala niya na pareho sila ng pakay, na naniniwalang dumating si Chen upang kunin ang bihirang A-rank na sandata na exclusive lamang para sa kanilang class. Sa matinding galit sa pag-aakalang mawawala sa kanya ang loot na kalahating taon niyang pinagsumikapang hanapin at i-hunt, nagwala sa poot si Voltley habang sumisigaw na ang sandata at ang buhay ng lahat ng tao rito ay pagmamay-ari lamang niya. Mabilis siyang sumugod patungo sa ating bida, ngunit casual lamang na ipinatawag ni Chen ang kanyang kutsilyo at mabilis na isinangga ang malakas na hiwa. Tumangging huminto, si Voltley ay nagpakawala ng isang napapakabilas at sunod-sunod na atake, na determinadong pagpira-piresuhin ang kanyang kalaban. Ang mga matutulis na kalmo at bakal ay nagbanggaan sa isang mabilisang palitan ng mga tama, ngunit si Chen ay hindi man lang pinagpawisan, walang kahirap-hirap na isinasangga ang bawat solong atake nang hindi man lang ibinababa ang kanyang depensa. Sa pagkakakita rito, sa wakas ay nagsimula ng magpanik si Voltley.
Sa kawalan ng kakayahang maunawaan kung paano na-block ng baguhang ito ang kanyang buong high-tier combo gamit lamang ang isang kamay. Sa matinding desperasyon, inactivate niya ang kanyang skill na flash step upang makalampas sa kanyang target at makapagtala ng isang sorpresang atake mula sa likod. Ngunit ang reflexes ng ating bida ay nasa ibang antas na ganap. Gumanti si Chen gamit ang sarili niyang mas mataas na antas ng speed skill na Flash God, na madaling lumampas sa galaw ng taksil at nagbaon ng isang napakatinding hiwa ng diretsyo sa kabuuan ng leeg ng baliw na kalaban. Hawak-hawak ang kanyang dumudugong leeg, ang taksil na assassin ay hingal na hingal habang mabilis na tumatakbo ang kanyang isip. Ganap siyang naalag at natakot, nang mapagtanto na isang iglap na lamang ay maaari na siyang naputulan ng ulo. Bago pa man siya makabawi mula sa shock, si Chen ay mabilis na lumitaw sa kanyang likuran. Halos walang oras ang assassin upang makareact bago ang isang malakas na sipa ang samagasa sa kanyang mukha, na muling nagpatalsik sa kanya patungo sa pader ng kuweba. Tumutulo ang dugo sa ibabaw ng bato habang ang mamamatay tao ay nahihirapang itulak ang sarili paitaas mula sa mga guho. Habang nakaluhod sa gitna ng pagkawasak, nagtataka siya kung paanong ang isang tila ordinaryong estudyante ay nagtataglay ng ganoong napakalaking karanasan sa pakikipaglaban. Doon lamang niya napagtanto na ang kanyang kalaban ay hindi pa man lang naglalabas ng buong lakas, at ang agwat sa pagitan nila ay nananatiling mas malawak kaysa sa anumang distansya na kaya niyang habulin. Habang kalmadong naglalakad si Chen sa gitna ng mga nag-aalab na apoy, ang natatakot na si Voltley ay nagtataka kung sino ba talaga ang halimaw na batang ito. Mabilis niyang napagtanto na wala siyang anumang pag-asa sa isang direktang labanan, na nagtulak sa kanya na mabilis na baguhin ang kanyang diskarte. Dali-dali siyang tumayo, itinaas ang kanyang mga kamay, at nakiusap para sa isang kasunduan. Sa isang desperadong pagtatangka, inalok ng baliw na ipamahagi ng 50 hanggang 50 ang lahat ng pera at gamit mula sa kanilang mga natalong kasamahan, at pinaigting pa ang alok sa pamamagitan ng pagbibigay sa ating bida ng eksklusibong A-rank na sandata mula sa Overlord. Ang tanging tugon lamang ni Chen ay ang mas lalo pang paghigpit ng kanyang hawak sa kanyang kutsilyo na puno ng kumikislap na kidlat. Habang ganap na ibinababo at ibinalawala ang alok, ipinagpatuloy niya ang kanyang mabagal at nakatatakot na paghakbang pasulong, na nag-iwan sa mamamatay tao na natutulala sa pagkagulat. Sa pagkaalam na nabigo ang kanyang suhol, napangiti si Voltley at tinanggap na tapos na ang negosasyon, sa wakas ay nauunawaan na niya na ang kanyang kinakaharap ay isang matuwid na hero type sa halip na isang kapwa mandar ambong. Sa pagpapakita ng kanyang tunay na kulay, inactivate niya ang kanyang skill na Thunder Form, na nagpapakawala at nagpapalabas ng dalawang nagtataglay ng kidlat na clone at pumwesto ng diretsyo sa likuran ng walang kalaban-labang si Soleo at sa halos walang malay na si Gideon. Sa pagramdam sa pambihirang pagtaas ng magical energy, natigilan si Chen at dahan-dahang tumingin sa likod upang suriin ang banta. Habang hawak ang mga hostage gamit ang kanyang mga bagong gawang clone, napangisi si Voltley at nanghingi na pumili ang ating bida, kung sino sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang gusto niyang iligtas, at kaninong ulo ang nakahanda siyang ipaputol at ibigay.